Sa kabila ng consolidation extension sa katapusan ng Abril, ilang mga jeep hinuli at na-impound pa rin dahil hindi nakarehistro. Pero LTFRB pinabulaanan ang paratang at iginiit na pwedeng makabiyahe kahit hindi pa nakakonsolidate basta nakarehistro. Habang nagkatensyon naman sa pagitan ng progresibong grupo at kapulisan na nagsasagawa ng programa sa labas ng Kamara. May balitang A to Z si Kim Salinas. Reklamo agad ang sumalubong sa pagsisimula muli ng pagdinig sa Kongreso ukol sa PUB Modernization Program. Matapos kasing ideklara ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang extension ng 3 buwan ng consolidation, ilang miyembro ng grupong Piston at Manibela hinuli umano ng mga tauhan ng Land Transportation Office NCR. Kahapon ay kasama po ako ng isang miyembro namin. Sinita siya ng LTO, ng LTO NCR, at hinahanapan siya ng extension ng PA, at hinahanapan din siya ng rehistro ng kanyang ng kanyang jeepney. Hindi po bababa sa 10 ang naka-impound sa amin. Dahil po hinahanapan sila ng consolidation na papel. Wala silang maipakita. Ngayon yung mga sasakyan po nila ay naka-impound. Git ngayon ng miyembro ng Makabayan Bloc na si Representative Arlene Brosas na tila wala ring silbi ang 3 buwang extension ni PBBM. Kung sinasabi na may extension, tapos nanguhuli, tapos hindi makarenew, yung lifeline po ng mga driver prangkisa eh. So, kung ganun din yung effect niya, di deadline pa rin yun. Agad naman itong pinabulaanan ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board ang mga aligasyon ng panguhuli. That the confirmation will be allowed until April 30, that they are authorized to ply their route even if unconsolidated until April 30 po. Pinapasumiti na lamang ng LTFRB ng mga listahan ng nahuli upang makita kung ano talaga ang grounds of violation, bakit hinuli. Ipinangako naman ni LTO Chief na agaran itong paiimbestigahan. I will look into this personally, Mr. Chair, no, because as far as briefing our enforcers are concerned, malinaw po yung extension, no, na hindi dapat natin hinahanap po yan. If there has been any anomalies in this apprehension, kami we would sanction the proper enforcers on this. Kung yun po ang naging dahilan po ng apprehension. Malis kayo sa harapan namin, sir. Malis kayo, dapat 50 meters away kayo. Ano kayo sa amin? Nakasan namin to. Kung mainit ang diskusyon sa loob ng Kamara dahil sa nangyayaring committee hearing on transportation ukol sa PUBMP, ay mainit din ang tensyon dito sa labas kung saan nagaganap ang isang rally ng mga progresibong grupo na hinarangan na ang isang linya dito sa kahabaan ng Kongreso na pinipigilan sila ngayon ng QCPD Police. Giit kasi ng mga progresibong grupo, Kanina pa po kami hindi pinapwesto doon. Pinalagay po kami dito sa gilid. Gumilid kami. Tapos ngayon, hinarangan po nila kami. Tingnan nyo. Ayan, no? Pati dyan sa gilid. Oh, paano po mababasa ang panawagan namin kung hinaharangan na nila? 2 lanes kasi ma'am. 1 plus 2 lanes. Medyo lumabas na konti kanina ma'am. 1 lane. Magdidikit yung mga sakyan ng traffic. ginagawa naman anya nila ito tuwing may pagdinig sa Kongreso, pero bakit ngayon raw tila tinututulan ang kanilang karapatang magpahayaga? Kailangan raw kasi mas marinig yung totoong nangyayari sa mga operator at tsuper, lalo na sa mga commuter, ano ba talaga ang magiging epekto nitong modernisasyon ng pamahalaan. Para sa Balitang A to Z,